Abay, gumagrabe na ito mga utol dahil meron na namang natutunugan no suspecha ang Philippine Coast Guard dahil di umano itong China ay may plano na namang magtayo ng bagong artificial island dyan sa malapit sa Palawan, sa isa na naman sa teritoryo natin. Yan ang ating alamin mga utol. So kaakibat pa ng ibang report. Mula muna kay Melvs Castle, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video, yan, nakakatakot ito. Sinasakop na tayo ng China, bagong military island ng China itatayo sa Palawan. Titingnan natin yung mga report tungkol dito sa katotohanan nitong featured video natin. Pero dito muna tayo, game na. Malulungkot ka sa naging itsura na ngayon ng Sabina Shoal. It appears na yung mga coral reef kinukuha, kinacrash, and then eventually dinadump. Yun yung nakakalungkot na part dito. Namatay lang or intentionally pinatay to give way for small-scale reclamation. Grabe. Nakakaalarma. Small scale reclamation sa Sabina Shoal. Yan yung suspecha ng Philippine Coast Guard. Okay? Ang balitang to, China nagtatayo na ng panibagong isla sa West Philippine Sea at inuunti-unti na ito. Pag hindi ito tinutukan ng Philippine Coast Guard, bye-bye na Sabina Shoal. Sa litrato kasing ibinahagi ng PCG, tignan kung gaano kadami ang tinambak ng China. Dahil dyan, wala nang isda ang makikita sa paligid ng Sabina Shoal. Pucha, tinatambakan na talaga mga utol, no? Ayun yung matindi dyan. Ay talagang parang hindi na suspecha, no? Parang talaga magsisimula na silang ng reclamation nila. Ay grabe. Dapat ito'y mapigilan agad kung talagang ganun ang pakay ng China. Okay, tuloy muna natin ha. At ang pinakamaapektuhan nito ay ang kababayan nating mangisda. Ang bumalagana sa amin ay mga dead and crushed coral. We're going to talk to fishermen from Palawan. Alam nila na kung gaano kayaman na pangisdaan dati ang natin imo-monitor ito at hindi natin babantayan ito. Baka sa mga susunod na buwan, magulat na lang din tayo na sa Sabina Shoal, malalaki na rin ang mga isla na nandito na ginawa nila. Hindi Yan na mga utol ha. Ano yan ha? Totoo yan. Posible mangyari yan kung nagsisimula na sila ng reclamation, maliit-liit kunwari, tapos habang papalaki ng papalaki, kung kabaliktaran niya ng kanilang ginagawa at sinasabi sa media, no, na tayo daw yung nagtatayo ng mga... Pero talaga, sa international law, bawal po yan, lalong-lalo na sa disputed waters. Okay? So itong reclamation na ginagawa ng China, panibago na naman. Niloloko na naman tayo, no? Dapat ito'y mapigilan. Tingnan muna natin yung artikulo tungkol dito, mga utol, bago tayo magpatuloy. Ito'y mula sa Reuters, ha? Ayan, no? Philippines sends ships to disputed atoll where China's building artificial island. Ayan, malinaw na malinaw, no? Manila, May 11, kabago-bago nito. Ngayon lamang ito, May 11, 2024, okay? The Philippines said on Saturday it has deployed ships to a disputed area in the South China Sea where it accused China of building an artificial island in an escalating maritime row. The Coast Guard sends a ship to monitor the supposed illegal activities of China creating an artificial island. The Office of President Ferdinand Marcos Jr. said in a statement, adding 2 other vessels were in a rotational deployment in the area. Tama lamang natutukan. Kasi yung mga ganyan, paliit-maliit na kunwari, hanggang lumaki na at hindi na mapigilan. Pero ano nga ba ang maaari nating magawa para mapigilan ito, no? Okay? Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela told the forum, there have been small-scale reclamation, ayan na, ayan na, malinaw na malinaw, of the Sabina Shoal, which Manila calls Skoda, and that China was the most probable actor. Okay? So yan, malinaw yan mga utol na meron ng sinisimulang small-scale reclamation itong China dyan sa Sabina Shoal. So hindi imposible o hindi maglalayo na maaari itong bigla ang lumaki at maging artificial island at maging kanila na biglang maging military facility ng China kapag nahayaan ito. Okay? The Chinese embassy in Manila did not immediately respond to a request for comment on the Philippines' assertions, which could deepen the bilateral rift. The Philippine National Security Advisor called on Friday for expelling Chinese diplomats. O, pinapa-expel na pala National Security Advisor natin si yung Chinese ambassador dito sa Pilipinas na si Wang Xilian, no? Over an alleged
leak of a phone conversation with a Filipino admiral about the maritime dispute. Yung tungkol kay Vice Admiral Carlos na meron daw silang phone conversation na nagsasabi na pumayag daw si Vice Admiral Carlos sa gentleman's agreement. O, parang ganon, okay? So, panoorin nyo na lang yung tungkol doon. Nagawan ko na yan na reaction video. Pero basahin natin to. Beijing and Manila have been embroiled for a year in heated standoffs over their competing claims in the South China Sea, where $3 million worth of trade passes annually. So pero sa totoo lamang mga utol, itong ginagawa nilang bagong reclamation, talagang alarming na ito. Dapat ito'y matutukan ng ating gobyerno. Hindi ito dapat pinapabayaan kasi pag ito'y napabayaan at kung totoo ang kanilang hinala, magugulat na lamang tayo isang araw na napakalaki na at ito'y isang military facility na pag-aari ng China gaya ng mga artificial island na existing ngayon. Ganun-ganun lang rin na nagsimula yan, di ba? Okay, para karagdagang impormasyon, pakinggan natin itong report mula sa ANC 24/7. Ayan, PCG suspects new reclamation activities by China in Sabina Shoal near Palawan. Okay? Now, China might be building another artificial island, this time in the Philippines is Escoda or Sabina Shoal. Ayan malinaw na malinaw yan. Yung suspecha na ginagawa ng PCG na ginagawa ng China sa Sabina Shoal. That is according to the Philippine Coast Guard after seeing crushed corals dumped in the shoal. Now, that area is just 75 nautical miles away from the coast of Palawan. Grabe, ang lapit lang sa atin. Sa madalit sabi, talagang pasok na pasok sa ating exclusive economic zone at walang dudang atin ang jurisdiction o yung soberanya o sovereign rights ng Sabina Shoal. Tapos tinatambakan na nila. Grabe na yan mga utol. Dapat yang matutukan, no? At mapigilan hanggat maaari. Dapat wala tayong pinapapasok kasi dyan na foreign na barko, especially o particularly etong China Coast Guard o China Maritime Vessels. Kahit ano pa man, sana ipagbawal na natin, di ba? The condition is similar to what was observed in Sandy Cay in Pag-asa Island where experts found marine life at a degraded state. Ayun mga utol. So pinakita ko lang sa inyo na meron talaga, okay? Na legit na merong sinususpetsang reclamation activities ang China dyan sa Sabina Shoal. Tuloy na muna natin tong kay Melvs Castle. Atin dapat sisihin ang Philippine Coast Guard. Sa katunayan, 26 days nang diretsong nandoon ang BRP Isipin Teresa mo. Banwa at hindi na to umaalis. Tama. Ang problema kasi kung mapalayas man ang mga Chinese maritime militia, bumabalik naman agad ang mga ito. Kailangan, Kaya talagang wala nang alisan ang ating barko doon. Tama. Pag umalis kasi ang Teresa Magbanwa, agad-agad magtatambak ang China. Di wala rin kwenta ang pagbabantay. Tama mga utol, kailangan mabantayan talaga 24/7, no? Palit-palitang kung sakali. Pero sa kakulangan nga natin ng asset o ng mga barko para bantayan sa Sabina Shoal, talagang ma-overwhelm tayo ng China kasi napakarami niya mga barko. So dapat ay itaboy, wag na lang papasukin dyan. Kasi 75 nautical miles mula sa shore ng Palawan. Grabe mga utol, anong masasabi nyo dito? Okay na baka makapagtayo na naman itong mga lintik na to sa maaagaw talaga yung teritoryo natin ng no? Walang kalaban-laban no? Ano kaya gusto nito mga to? Comment nyo ang inyong kabadtripan. Ako'y nababadtrip Tuloy muna natin. Ba ang among countries in South China Sea, ang meron talagang walang pakundangang pagsira ng marine environment, it's only China. Sino lang ba ang pwede nating ituro lahat? China lang. Talagang sobrang nakakaalarma. Bakit? Halos katabi na kasi ng mainland Palawan ang Sabina Shoal. Ayan mga utol, napakalapit no? Tapos yun nga, isa pa sa mga ginagawa nila noon pa, sinisira nila yung mga corals. Yung mismong ecosystem ng mga katubigan natin na meron tayong karapatan, sinisira nila. Sa madalit sabi, pag sinira mo yung mga corals mag-aalisan yung mga isda. So kawawa naman yung mga mangingisdang Pinoy na umaasa dito yung kabuhayan. Ganong kawawa lang ya. Pag hindi na, parang ganon ang thinking nitong China, pag hindi namin yung mapapakinabangan, hindi nyo rin mapapakinabangan. Parang ganon. And worse ngayon, tinatambakan nila. Siyempre, pag tatambak, reclamation na yun. Pag yan napabayaan, laking posibilidad na lumaki yan at biglang maging military base o military facility kagaya ng mga artificial island nila dyan sa ibang bahagi ng West Philippine Sea at sa iba pa dyan sa South China Sea. Diba? Grabe yan mga utol. Alarming talaga yan.
Pag to tinayuan talaga ng China, mag-empake na siguro ang mga taga-Palawan Grabe. dahil posibleng ayun na ang susunod sa kupin ng China. Yan ay kung puro preskon lang ang gagawin ng Philippine Coast Tama. Guard. Walang It aksyon. is very alarming because Escoda Shoal is just 75 nautical miles away from the coastline of Palawan. Ganyan na siyang kalapit ngayon. Pero reclamation pagdating sa West Philippine Sea, alarming talaga. No? But this is more alarming kumpara sa Sandy case. Dahil sabi ko nga, mas malapit ito sa lalawigan ng Tama. Palawan. Tama. As to the strategic relevance ng Escoda Shoal, I don't want to speculate or to alarm the public. But ang sinasabi ko lang, ito ay napakalapit. That's Ito ang dahilan ba't Yan mga utol, dapat ano no? Kung yan ay mapapabaya, kung yan ay puro salita, dakdak lamang at mapapabayaan ng ating gobyerno. Yung kinakatakutan natin na baka mangyari. Baka makuha nila yan. Yun lang yun. Wala na akong naano na ako eh. Yun ang pinaka dapat hindi mapabayaan. Yun lang yun. Dapat hindi mapabayaan. Kagaya sana hindi mapabayaan, 'di ba? Sana hindi matuluyan na maangkin ng China. Naniniwala pa rin naman ako sa kakayahan ng ating gobyerno para sa aksyonan yung mga bagay na yan. Okay? Tuloy muna natin. Basta yun, panawagan na to para na rin sa mga nakaupo. Sana po sa ating Philippine government, panawagan na to. Sana po, wag nyo pong pabayaan na mangyari na makuha nila o makapagtayo sila ng facility o ng artificial island dyan sa Sabina Shoal. Sana po ay tutukan ito ng mga otoridad natin. Ha? Huwag po puro dakdak. Baka puro dakdak na naman, mamukat-mukat mo meron na niyang mga nakuha na ng China yung Sabina Shoal, ha? O ayan ha, panawagan na to. Mga utol, hindi po ito pambabatikos. Ito po yung panawagan para lamang lalo yung pakigihan. Diba? Huwag sana, diba? Huwag niyo pabayaan. Ayan, alam na niyo naman ang ating karapatan. So naniniwala pa rin naman po ako sa kakayahan ng ating mga otoridad. Okay, tuloy muna natin. Papakalat ng fake news ang China. Nagbabayad sa mga Pilipino para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Yun Pag pa. nasiraan na, malilihis ang Mga atensyon lintik sa pa totoong ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ang magtambak at wasakin ang yaman ng ating karagatan. Kung pwede lang talagang bombahin natin ang China para Tama. matigil na to. Tama. Kaso tayo ang lugi pag ginawa to ng AFP. Part of Marites warfare. Marites warfare. Marites May bago warfare. po tayong term Marites ngayon. warfare. was so intrigued among us Filipinos Tama. na tayo ang mag-away-away. And we will be diverted from the true issue, which is China encroaching into our territorial domain in the West Philippine Sea. Yan mga utol, ito masakit Meron pa mga Pinoy na nagrarally na gusto pang paalisin yung mga US troops dito sa Pilipinas. Ano bang feeling nyo? Sila yung nakakagulo? Sila yung nagdadagdag ng gulo? Hindi nyo ba nakikita yung ginagawa sa atin ng China? Ito po ay tugon ko na doon sa mga Pinoy na parang kumakampi pa sa China, nagrarally pa kayo. Gusto nyo pang paalisin yung US? Yan na nga lang yung dahilan kung bakit hindi tayo tuluyang tinatarantado ng mga Chekwa na yan. Abay, grabe kayo. Bayad kayo no? Ang titindi nyo, saan mutak meron kayo? Mga kapwa ko. Anong gusto nyo? Sa China tayo kumampi? Ninanakawan na nga tayong teritoryo. Ayan, naagawan na nga tayo harap-harapan. Wala na nga tayong magawa. Kampi pa kayo. Gusto nyo pang paalisin yung US troops? Di lalo na tayo nalintikan. Ano ba yaman yan? Ano mga kababayan? Ba'y gising? Ba'y malaki ba pera dyan? Anyway, anong magiging opinion nyo dito mga utol? Pa-comment na lang. Walang... Diyos ko naman, yung mga kababayan ko pa, grabe naman kayo. Kawawa na nga tayo, Pati mga kapwa Pinoy, aawain nyo pa. Magtulong-tulong na tayo dito. Huwag na tayong magbangaya.